Yun, grabe. Narinig ba ako mga parts? Grabe, napakadami nyo ngayon, no? Yun, grabe. Thank you so much sa lahat ng umattend ngayon. Then, syempre, hindi tayo papayag, wala kang matutunan, okay? So, syempre, pakilala muna ulit ako. So, malupit ba yung speaker? Sige nga, type 2 mo nga dyan kung poging-poging speaker natin. Type 2 mo nga dyan. Ayan, grabe. Sobrang attentive, no? Grabe. Ayan, tutok na tutok din si partner Annabeth. Yan, shoutout sa inyo dyan. Yan, lalo-lalo din kay partner Elina. Yan, shoutout sa inyo yan. So, syempre, bago ako mag-start, pakilala muna ako. So, syempre, name ko, JR Gaspacho Tambalque. Then, dati akong factory worker. Then, isa na rin sa mga nagkaroon at nabago yung buhay dito sa Tau Elevate. And syempre, you're so lucky today kasi bakit isa ka sa makaka-attend at matututo ano yung mga gagawin mo dito sa negosyo natin. Okay? So, mas maganda, kapag nandiyan ka, kailangan, huwag ka nang talagang tatalon. Huwag mong papalampasin yung topic natin ngayon. Okay? So, syempre, ano muna ako. Ah, share screen. Ayan. Nawala. Ayan, check. Kita mo na. Ayan, no, yung may... Yan, grabe, share. Hintayin lang natin yung ating slides, no? Para mas maganda na makita niya. Yan, shoutout sa ating, ilan ba yan? Participants. Shoutout sa ating 24 participants. Yan, sa mga hindi pa naka-attend, pasok na kayo sa Zoom. Then, syempre, shoutout din natin yung mga OFW leaders natin na nasa Facebook Live, no? Ayan, grabe. Marami din palang nanonood sa ating live. Okay? So, yan. Start na tayo. Paano ba to? Wala kasi nito sa bundok eh. Yun. Grabe. Nawala. Yun. Ay, ulit. Balik. Opya. Ayan, pa-type 1 nga ulit dyan kung loud and clear ba yung boses ko. Sige nga, pa-type 1. I-type 1 mo dyan. Ayan. Pa-type 1 kung loud and clear ba yung boses ko dyan. Ayan. Loud and clear daw. So, syempre, ang topic natin ngayon is online attitude. Ano yung online attitude? Ito yung mga katangian at mga gagawin mo along the way na ginagawa mo yung negosyo since nasa Facebook mo siya gagawin. Okay? So, itatakil natin yung mga hihimay-himay natin. So, ano ba yung mga kailangan mong baguhin? Baka mamaya may mga topic tayo na masaktan ka or masagasaan ka, mas maganda. Triple A na lang. Accept. Ayan. I-accept mo kung ano yung natutunan mo. And then, syempre, adapt mo. And syempre, kapag against naman sa'yo, kailangan mag-adjust ka. Kasi bakit? Hindi naman pwede yung pangarap mo yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw palagi. Okay? So, syempre, yan, next. Ayan, invest on your gadgets. Yun. Dahil nga, online natin ginagawa in negosyo, napaka-importante na magkaroon ka ng maayos na gadget. Kasi bakit? Example, kapag nagpe-present ka, di ba? Kapag yung camera mo malabo, sa tingin mo, di ba, payaman kasi ang ino-offer kasi natin dito opportunity. Payaman daw, di ba? Tapos yung camera mo malabo. Di syempre, yan, kung meron kang laptop or kung meron kang computer, bonus na yan. Kasi bakit? Pwede ka dyan mag-multitask na habang gamit mo yung cellphone mo, meron kang laptop or computer. So, kailangan mag-invest ka sa gadget. And syempre, kailangan lalo sa sa headset. Ayan, marami din ako na encounter na ganyan na imbis na sana alam mo yun sobrang ganda ng present mo, 'di ba? Interesado na yung kausap mo, 'di ba? Hindi natagan mo 31 accounts. Magjo-join na sana kaya nga lang minsan yung yung boses mo minsan malabo, 'di ba? Hindi niya maintindihan, minsan may mga headset pa na garalgal, 'di ba? So yun, unti-unti mong babaguhin yun.
unti-unti mag-upgrade ka. Kung example, low class pa yung gamit mo ngayon, kailangan paunti-unti ina-upgrade mo yan. Kailangan nag-i-invest ka kasi bakit online mo ginagawa yung negosyo. Kailangan merong kang mga kagamitan na pwedeng gamitin sa online. Like, ano ba to? Laptop, yan, cellphone, tablet, at saka computer. Okay? So, next, ayan, invest on your image. Ito, napaka-importante sa ginagawa nating negosyo, kailangan mag-i-invest ka sa sarili mo. Kasi bakit? Negosyo yung ino-offer mo, 'di ba? Opportunity yung ino-offer mo, 'di ba? Pagyaman. Kailangan along the way na kumausap ka ng client mo or prospect mo or kahit leader mo pa man 'yan, kailangan presentable ka tignan. Hindi pwede kapag nag-offer ka ng negosyo, nakasando ka. 'Di ba? Hindi naman din pwede na kapag nagpe-present ka ng negosyo nakahiga. Kailangan kapag harap mo pa lang sa client mo, sa prospect mo, kailangan tingin pa lang niyan, pay-ins na agad. Sa itsura mo pa lang. Kasi bakit? Kitang-kita sa iyo yung pagiging negosyante. Kailangan i-upgrade mo yung image mo kung ngayon lalong-lalo na sa mga girls, ayan, 'di ba? Kapag every time na makikipag-usap ka, meron ka kakausapin through video call, then ipapa-ABC rule mo kay upline, ipapa-A mo kay upline, kailangan presentable ka tignan. Okay lang si client na hindi presentable kasi bakit tuturuan mo pa yan, 'di ba? Kailangan, example, 'di ba? Kung hindi naman sa'yo bagay na kalugay, huwag ka na maglugay. Kailangan mag-ayos ka muna saglit. Suklay, 'di ba? Kailangan mong gawin 'yun. Isa pala yan. Then, invest on your image. Importante yan, ha? Then, syempre, ayan, example. Isa pa, marami din ako na-encounter na merong gantong leader na kapag haharap sa client, kapag haharap sa prospect, maayos naman yung suot. Kaya nga lang, mayroon pang morning star. Di ba? Hindi pa nakakahilamos. Hindi pa nagpolvo. Hindi nagpunas. Kailangan gagawin mo yun. Kailangan maayos kang tignan. Mag-i-invest ka sa image mo. Kumbaga, i-upgrade mo yan. Kung ngayon, hindi ka pa masyadong kumikita, di ba? Nag-uumpisa ka pa lang, it's okay, normal yan. Pero kailangan, napapractice mo na kailangan, ano kasi yan attraction. Di ba? Kung ngayon wala ka pa, kailangan mag-uumpisa muna sa'yo. Babaguhin mo muna yung sarili mo. Saan mo babaguhin? Sa pananamit. Ayan. Lalong-lalo na din sa pananalita. Kung ikaw nga dati palamura, dapat baguhin mo na yan. Okay? So, yung next. Ayan. Ito yung mga gagawin mo sa online. Mga bawal i-post sa Facebook mo. Since online nga gagawin yung negosyo, ang pinaka magiging image or tindahan mo dito is yung Facebook mo. Aware ba lahat? Sige nga, i-type mo nga dyan kung may Facebook ka. Type to nga kung may Facebook ka. Kung lahat ba may Facebook. Baka mamaya kasi iba dito. Umaten sa Zoom pero hindi alam yung Facebook. Ayan. Ayan, napakadami oh. So, aware naman siguro lahat, no? Sa Facebook mo gagawin yung negosyo. Ayan. So, since dapat sa Facebook mo gagawin, although meron naman tayong mga iba't ibang apps or application na pwede kang humanap ng client o prospect, pero kailangan Facebook mo muna yung aayusin natin. Okay? So, ito yung mga bawal i-post sa business account mo. Kapag sinabing business account, ito yung maayos yung profile picture mo. 'Di ba? Tignan mo yung profile picture mo, baka negosyo yung ino-offer mo, bulaklak pa yung profile mo. Sa tingin mo magtiwala sa yung ino-offer mo ng negosyo. Ayan. Shoutout po sa mga OFW leaders natin diyan, no. So kailangan ngayon ayusin mo 'yan. Then, syempre sa cover photos, kailangan ang i-cover photos mo diyan yung pinakamalupit mong pangarap. Oo, yun talaga. Kasi darating ang araw, kung ngayon cover photos mo yan, darating ang araw, makukuha mo yan. So, ito, bawal i-post sa business account. So, ito marami ito eh. Kasi, syempre, OFW din. Then, lalong-lalo na din sa mga full-timer, hindi naman maiwasan o dumaan to sa newsfeed mo. Pero sana, kung pinanood mo, wag mo lang i-share. Di ba? Mamaya, meron kang client, meron kang prospect.
Diba? Kinausap mo. Ang ganda ng pag-uusap nyo. Pina-A mo sa upline mo na close deal. Diba? 15 accounts or 31 accounts. Kaso nga lang, pag gising ng client mo, since tapos na kayo mag-usap, lumipas yung isang araw, nakapanood ka ng tulpo. Balita. Oo. Di ba? And then, pag open ng client mo, nakita niya, shinare mo to. Negative kasi ito eh. Tulpo, yung balita. Kailangan di ka na mag-share niyan. Di ba? Huwag ka mag-share niya. Example, di ba nakita niya, magtataka yun. Bakit? Negosyo ba talaga in-offer nito? Bakit puro marites yung nandito sa timeline niya? Kasi, ang titignan kasi dyan ng client mo, ano eh, unang-una, sarili mo. Ayan. Kung paano ka, yung postura mo, diyan yan. Oo. Pero normal yun kasi bakit? Hinahanap na ng client mo yung basta may mga hinahanap sila na mga katangian para magtiwala sila sa iyo. So paano kaya minsan umaalis yung client or leader mo or minsan binablock ka na, 'di ba? Nangyayari ba? Minsan binablock ka. Pag scroll sa Facebook mo, negosyo yung offer mo, pag unang bungad sa Facebook mo, balita, mo saksakan, yan, nabangga, 'di ba? Nabuntis, yan, tinanan, 'di ba? Yun pa naman yung mga palabas niyan, yung mga kabit, yan. Kailangan di ka na mag-share nun ha. Okay ba 'yon? Malinaw ba? Yan, ano pa? Ito, bawal i-post sa business account yan, movies at saka mga dramas. Lalong-lalo na hindi yan related sa negosyo. Diba? Marami akong nakikitang ganyan. So, kahit iba naman, hindi ko naman leaders, although napapa-stock din ako. Kailangan ngayon, kung ikaw nanonood pa ng movies or nag-share pa ng mga drama, kailangan ngayon, baguhin mo na. Wag ka na ulit mag-share niyan. Kung gusto mong mag-share niyan, gawa ka ng panibagong Facebook doon na lang sa family account mo. Mas maganda nga, pag pasok mo dito sa negosyo, yung Facebook account mo na gagamitin sa negosyo is Virgin account. Ano yung Virgin account na tinatawag? Kailangan new Facebook, then lahat ng friends mo doon, magiging friends mo, new friends. Wala kang kahit isang kakilala. Kailangan fresh lahat. Okay? Kasi bakit kapag ginamit mo yung kasi ito experience ko to kapag yung main account mo or family account mo yung ginamit mo sa negosyo, ang daming magko-comment diyan na negative, di ba? Sino dito yung mga member na tapos ginamit nilang business account yung family account nila. Tapos nag-post sila ng negosyo, di ba? Ang dami. Scam yan, di ba? Kinumenta ng ganun. Ang masama pa doon, hindi lang nag-comment, chinat ka pa. Huwag kang maniwala dyan. Di ba? Ibis na sana, makuha mo na sana yung pangarap mo 1 to 2 years from now, nawala pa kasi bakit pinakinggan mo yung tao na mga nagne-negative sa'yo. Kaya mas maganda gawin mo yung negosyo natin, gawa ka ng bagong account. Yung wala kang friends kahit sino kamag-anak mo. Okay? So, hindi na ba mag-share ito ng movies at saka mga drama? Kailangan huwag ka na mag-share niyan, ha? Kailangan na mga i-share mo dyan, makikita sa Facebook mo yung mga post sa Tao Elevate, yung mga products, mga nagka-result, yun dapat yung i-share mo dyan. Then, syempre, ito, broken-hearted, emotional. Yan. Hindi naman natin maiwasan kasi nga OFW ka, malayo ka sa family, di ba? Umalis ka may asawa, di ba? Tapos, hindi ka pa umuwi, yung asawa na ng iba, di ba? Hindi maiwasan na minsan maging madamdamin ka. Mag-share ka na ng mga malulungkot na tugtog, di ba? Mga emotional, di ba? Lalong-lalo, ang sarap minsan kasi panoorin niya, lalo pag, alam mo yung sobrang broken ka, tapos pag punta mo sa reels mo, dadaan pa yan, mapapashare ka eh. Minsan nalilimutan mo na nagnenegosyo ka pala. Share ka ng share ng mga ganyan, mga broken-hearted. Di ba? Isa rin yan sa pwedeng makasira or makabagal sa resulta na gusto mong makuha. So, kailangan hindi ka rin mag-share ng mga broken-hearted at saka emotional. Then, syempre, ito, trahedya, bagyo. Yan. Marami lalong-lalo na, yan. Pag-pray natin yung part ng Luzon, mayroong kasing lindol na nangyari. So,
Since ganun na ngayon nangyari, wag mo nang i-share. Okay lang yung nakita mo na. Kasi bakit? Isa rin din yan sa mga pwede maging dahilan para hindi tumuloy yung client or prospect mo. Kasi bakit? Negosyo yung ino-offer mo, pagtingin sa profile mo, puro banggaan, bagyo. Diba? Aksidente. Kailangan di ka na mag-share niyan. Okay? Malinaw ba? Sige nga, type 3 ka nga dyan. Kung nandiyan ka pa, baka wala ka na dyan. Baka natulog ka na. Baka nasa bulsa ako eh. Baka yung iba nasa bulsa ako. Ayan, grabe. So next. Ayan, always post motivational quotes. Kailangan ito, lagi inuugali mo to araw-araw. Kailangan, example, meron kang mga naka-ready na, example, ngayong araw, pagkatapos nitong Zoom meeting na to, kuha ka ng 10 motivational quotes sa Google. I-save mo sa gallery mo, tapos everyday pagigising ka, ipopost mo. 'Di ba? Yun yung mga ipopost mo, or else, kung sa mga marunong mag-edit, picture mo, tapos patungan mo ng quotes. Mas maganda. Kasi bakit? Minsan yung mga client or prospect mo, minsan ano yan, walang pag-asa, 'di ba? Hirap na hirap, 'di ba? Tapos dinadown pa ng family, lalong-lalo na OFW, maalala lang talaga ng family yan kapag katapusan na. 'Di ba? So example, nag-post ka ng motivational quotes. Mas maganda nga Tagalog, isip ka ng ano, gawa ka na yung idea mo, palawakin mo yung idea mo. Gawa ka ng talagang kapag nabasa ng client or prospect mo, mai inspire siya, mamomotivate siya. And syempre, isa yan din sa mga magiging dahilan bakit sasali sa'yo yan. Bakit magtitiwala sa'yo? Kasi bakit buti pa tong nag-invite sa akin, upline ko kahit ang daming pinagdadaanan pero still positive pa rin. Tamang tao talaga to para samahan ko. Okay? So, gagawin na ba? Araw-araw kailangan magpo-post ka ng motivation ha. Hindi puro memes. 'Di ba? Mamaya ang sineshare mo diyan sa Facebook mo memes, 'di ba? Mga kalokohan. Paano magtiwala sa yung client mo, 'di ba? Lalong-lalo na, 'di ba? Example, in-invite mo, 'di ba? Prospect mo or leaders mo na. Ano kasi yan eh, kung ano yung ginagawa mo, yan din yung gagawin ng mga downlines mo. Kung ngayon wala ka pang downlines tapos pasaway ka, sure ball. Kapag nagkaroon ka ng downlines, kung gaano ka kapasaway, triple pasaway pa sa'yo yan. Experience yun, nangyayari talaga yun. Kaya kailangan kung gusto mo na yung makukuha mong leaders, makikreate mong grupo, maayos, kailangan ikaw din muna maayos. Siyempre, magsisimula yun sa'yo. Hindi sa akin, sa'yo. Okay? So, kailangan, yan, ugaliin mo ng mag-post ng mga motivational quotes. Bibigyan kita ng mas magandang mga motivational quotes English yan kay Napoleon Hill. Yan, pwede kang kumuha sa Google. Ang dami doon. Type mo lang glue o google.com tapos Napoleon Hill motivational quotes. Type mo doon. Mag-save ka at least 10 na picture doon. Tapos everyday morning, pagkatapos mo mag-pray, nagpe-pray ka ba? Baka hindi. Pagkatapos mo mag-pray, visit ka sa Facebook mo. Post ka muna. Post mo muna yung motivational quotes mo. Para bago ka pumunta siya or mag-asikaso, maghilamos, at least, ikaw, nakapost na. Minsan, isa rin yan sa mga magiging way. Bakit talaga sasali sa yung isang client? Example, marami siyang problema. Dahil nga, palagi ka nagpo-post, minsan mapapa-stock yan sa iyo eh. Tamang tao ba talaga itong sasamahan ko? I-stock ka niyan. Oh, di ba? Lalo sa mga member dito, di ba? Nung kayo iniimbitahan, di ba? Yung nag-invite sa inyo, ini-stock nyo rin eh. Di ba? Tinitingnan nyo kung maayos ba. Ganon din yung mga may invite nyo. Sabi ko nga sa'yo, kung ano yung ginagawa mo, ganon din yung gagawin nung may invite mo. So kung ikaw, nung in-invite ka, in-stock mo muna yung apply mo, tinignan mo muna kayong ginagawa niya, din na-inspire ka, nag-join ka, sumali ka, nagtiwala ka, yung mga may invite mo, ganon din. I-stock ka din yan. Kapag puro mga bad words, yung mga nandun sa Facebook mo, hindi malabong magtiwala sa iyo yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Okay? So, kailangan always post motivational quotes. Okay, next. Ayan, ito pa. Always watch success stories. Yan. Kailangan palagi kang nanonood nito.
Lalong-lalo na kung gigil na gigil ka talaga makuha yung pangarap mo. Meron naman to sa YouTube eh. So pwede niyong i-visit yung Tao Elevate sa YouTube. Meron niyang official YouTube channel na kung saan lahat na nagkaresulta, lahat na nagkakotse, lahat ng yumaman dito sa Tao Elevate, mapapanood mo dun. Then isa rin yan, example, meron kang client, di ba? Dating OFW from Kuwait. Dahil napanood mo na to lahat, alam mo na yung isasend mo. Sino isasend mo? Si Margie Regalia. Ay, alam mo ba friend, meron dito naging successful din. OFW din siya katulad mo from Kuwait. Pwede mong isend yan sa kanya doon. Lalo na kung nagsisimula ka pa, wala ka pang result, gamitin mo muna yung result ng iba. Walang masama gumamit ng result ng iba. Para lang matulungan mo yung isang tao or magtiwala sa iyo. Walang masama doon. Okay? So, example, dating estudyante, sino yung isesend mo? Ayan, si Christian Enrico. So, pwede mong isend. Meron kang invite na student, di ba? Na duda pa sa ginagawa mo negosyo, pwede mo siyang sendan ito ng success stories. Yan. Pero kailangan, papanoorin mo din yan. Para alam mo, example, meron ka mga client, alam mo kung ano yung mga isisend mo. Example, kung OFW, meron din tayo dito from Qatar. Yan, si Elise. Yan, sa mga talagang nagka-resulta at lumaki yung grupo dito sa Tao Elevate. Yan, kailangan palagi kang manonood niyan para always kang nai-inspire, always kang na-motivate. And darating ang time, ikaw naman yung pinapanood diyan. 'Di ba? Ganon kalupit 'yun. Ibig sabihin, kung ngayon wala ka pang result, dahil nga kakapanood-panood mo ng mga ganitong video, mga success story or nagka-resulta dito sa Tao Elevate, darating ang time, ikaw naman yung pinapanood diyan. Ikaw naman yung sinishare. Ikaw naman yung piniplex. So ngayon, kailangan i-attract mo. Lakasan mong mag-attract. Kailangan sa pag-a-attract, nararamdaman mo siya sa puso. Kailangan nararamdaman mo talaga. And syempre, hindi lang basta attract, kailangan samahan mo din ng action. Okay? So next, ayan. Post and watch product testimony. Ayan, napakadaming humihingi sa akin ito. Pero ako naman, pag nag-chat sa akin, sinisendan ko agad. Apart, dito mo ito makukuha. Dito mo ito mapapanood. Visit nyo lang yung ating official website, taoelevate.com. Tapos makikita mo doon sa taas na product testimony, products, Tao Elevate success story. Doon mo makikita yan. Lalo-lalo na pag meron ka mga client na medyo may problema sa health. Ayan. Di ba? Example, ito lang si tatay nakaputi. So, ano yan? Stage 4 cancer. Pero nung nag-take ng Grace Coffee at saka Elevate in 1, gumaling. Di ba? Ganun kaganda yung produkto natin. Then, ito pa, yung pangalawa, yung Miss Lendy. Alam ko, ito yung OFW leaders dito sa Tao Elevate na merong problema sa pagmimens. O, at saka itong nasa dulo. Ayan. Kailangan alam mo yung mga benefits ng products. Kasi, minsan, yung client mo, hindi yan minsan interesado sa kitaan. Ang kailangan minsan yan products. Lalong-lalo na sa mga merong family dyan na may problema talaga. Lalong-lalo na kapag matanda na. Kailangan alam mo yan. Kailangan napopost mo rin yan. Siyempre, yung upline mo, lagi naman yan nagpo-post sa timeline niya. Pwede mong kunin yun. Kunin mo yung picture, pati yung caption, i-copy mo, pwede mong i-post sa Facebook mo yun. Kung hindi ka pa marunong maghanap ng pang-post about dito sa negosyo natin na ginagawa. So, yung sa upline mo, lagi mong i-visit yung timeline yan, active yan. Sure ako dyan. Okay? Yan, post and watch product testimony. So next, ayan, post Tao Elevate events video. Ayan, kailangan every time na may training, dapat sinishare mo. Hindi yung ang i-share mo is yung kasal ng mo, kaibigan mo, 'di ba? Kailangan every time na may training tayo, kailangan lagi mong i-share yan sa timeline mo. Kasi bakit? Kailangan yung Facebook mo maingay yan. Tindahan mo yan eh. Yan yung magiging muka ng tindahan mo. Kapag yung Facebook mo, puro, alam mo yung bara-bara lang, kung ano lang yung mailagay mo dyan, di ba? Gagayahin ka ng mga leaders mo, although meron ka namang mapapasali.
kahit hindi mo ayusin or i-align yung Facebook mo, pero kung ano yung ginawa mo, ganun din yung gagawin ng grupo na makikreate mo. Okay, kailangan, nakapalo ka na ba sa official group page ng Tao Elevate sa Facebook? Kailangan i-follow mo yan. Para every time na may training, magpa-pop up sa'yo, manonotif ka. Then, syempre, kung hindi ka man maka-attend, kasi nga, alam naman namin na busy ka, i-share mo para after ng work mo, mabalikan mo. 'Di ba? Hindi kasi natin masabi na pagtapos ng work mo pagod ka. Maalala mo pa minsan hindi na. Pero syempre ano yung una mong tinitignan kapag tapos ng work mo? Cellphone mo, timeline mo. So kapag nasa timeline mo 'yan, mare-remind ka, mababalikan mo ngayon. Huwag ka and then syempre ganto, every time na attend ka ng training, huwag ka papayag na wala ka natutunan. Sayang yung attend mo, 1 oras kang nakikinig, wala ka natutunan, 'di ba? Niloloko mo sarili mo pag gano'n. Okay? So, kailangan magpo-post ka din ng Tao Elevate events. Lalong-lalo na this coming April 27, yung ating 3rd year anniversary. Grabe. So, sa mga wala pang ticket dyan, kumuha ka na sa upline mo. Baka maubusan ka pa. Malay mo, ikaw na yung manalo ng 100,000 pesos grand prize natin. Okay? Yan. So, next. Yan. Always post business transaction. Ito, napaka-importante dito sa negosyo natin na ginagawa. Nakaka-post ka ng ganito. Kahit hindi ikaw yung nag-claim, although upline mo yung kumukuha, upline mo yung bumibili, upline mo yung nagpapadala sa LBC, kailangan ipinopost mo rin sa Facebook mo yan. Kailangan ikaw na mag-initiative, kunin mo na. Huwag mo na antayin, sabihin pa ng upline mo, Pars, i-post mo to. Ito yung caption, ito yung picture, send ko sa i-post mo sa Facebook mo. Kailangan magkaroon ka na ng initiative. Kasi bakit? Minsan yung mga client mo, naghahanap yan ng ng proof. Kailangan kasi minsan magtitiwala sila kapag ikaw visible ka. Paano yung visible? Yung nakikita na may transaction ka. Kasi bakit yung negosyo natin na ginagawa, may involved ang pera. 'Di ba? Yung mga makakausap mo pa naman kapag sinabi mong may involved na pera tapos ino-offer ka, ang thinking niyan, scammer ka. Kasi bakit? Hindi agad-agad yung magtitiwala sa'yo. Sa online ka lang nakilala. Pero kapag nakita ng client mo na meron nagpapadala, 'di ba? Sa team nyo, 'di ba? Merong bumibili ng package sa team nyo, may nag-activity sa office, pino-post mo din, magtitiwala sa iyo 'yan kasi bakit? Oo nga no. Na marami pala talagang sumasali dito sa Tao Elevate. Marami pa lang din talagang nagjo-join. So, kapag minsan nakita nila 'yon, susubukan nila. Ayan, ano yung mga kailangan mong i-post na transaction? Claim pera padala. 'Di ba? Lagi ako nagpo-post niyan, lalong-lalo na kapag meron nagpadala dito sa ating team. Yan, napakadami. Lalo ngayong katapusan, napakarami nating aspiring leader na gagraduate ngayon sa ating academy. Then, syempre, ma-awardan din yan. Okay? So, kailangan wag kang papayag na hindi mo ma-hit yun. Ayan, kailangan, example, nagpadala ka sa upline mo. Kapag na-claim ng upline mo, pipicturean ng upline mo yan eh. Isi-send sa'yo. Ikaw na magkusa mag-send. Okay? I-post mo doon na thank you, ganyan. Thank you so much dahil ito na yung pera padala ko, na-receive na ng upline ko. Ayan. And then syempre, thank you sa bumubuo ng Elevate Hawks Community. Yung mga ganong caption ba? Kasi bakit yung minsan ang titignan nila, ikaw, 'di ba? Personality mo, tapos yung upline mo, yung nag-invite, tapos yung grupo. Minsan titignan nila yan. Kapag yung grupo maraming transaction, mabilis lang magtiwala yung isang tao. Okay? So, kailangan ito, every time din na bibili yung grupo natin ng package, so always naman nating pinopost yan. Kailangan din, kukunin mo na yan. Pinopost naman ng time ng upline mo yan eh. Then, lalong-lalo na kapag full-timer ka, hindi pwede negosyo yung ginagawa mo. Wala kang transaction. Okay? Kailangan meron kang transaction dyan sa Facebook mo. Kailangan nakikita na every time na pupunta ka ng office, may binibili kang package, 'di ba? Pinapakita mo yung pera na nagtiwala sa iyo na hindi mo tinangay na binili mo talaga, pinupost 'yun. Kasi bakit? Ano 'yan eh, kumbaga visible ka sa client mo, sa prospect mo. Okay? So ano pa, lalo na to LBC shipment. Ayan.
every time na meron tayong mga package padala, kailangan ipopost mo din. Magkusa ka na kunin. May nakalagay naman doon minsan sa post, congratulations partner, blah, blah, blah. Napadala ko na po yung package mo. Big thanks sa pagtitiwala. Kunin mo na din. Kahit hindi mo, kahit mukha ng upline mo yan, basta pinadala ng upline mo na products under sa grupo natin, kunin mo na. Okay? So yan, always post business transaction. Kailangan lagi ka nagpo-post yan. Since sa Facebook mo ginagawa, kailangan yung Facebook mo paingayin mo. Okay, next. Yan, always post proof of income. Ayan. Isa to sa mga hinahanap din ng prospect or clients mo. Siyempre, mayroon kang perang ilalabas, di ba? Tapos i-stock ka nila, wala man lang, ano yun, puro na lang join, wala na lang kumikita. Kailangan nagpo-post mo rin yan, lalong-lalo na kapag yan, meron tayong mga OFW leaders talaga na mga nagpa-cheque. Mostly talaga sa mga nagpapa-cheque dito ng malaki OFW kasi bakit? Yan yung pinakamagiging savings nila habang nasa abroad sila. Kasi yung salary nila diyan, hahatiin niya nila, 'di ba? Yung kalahati para sa family, yung kalahati pang-join muna. Then darating ang time na na-hit niya na yung mga gold accounts niya, 'di ba? 3 accounts na, then VIP accounts na, VIP Prime or VIP Prime Plus na, hindi ka na kailangan maglabas. Gagawin mo na lang, seryosohin mo na rin yung negosyo. Yung sahod mo ngayon dyan, pwede mo nang ipadala ng buo sa family mo. Tapos, ang pinaka magiging savings mo, yung income mo. That's why marami tayong OFW leader na umuwi, 100,000 ang laman ng ETC bago umuwi. Talagang hinataw, kailangan nagpo-post ka rin yan. And syempre, dapat wag ka papayag pag uwi mo, wala kang 6-digit dyan sa ETC mo. Kailangan i-goal mo talaga. Kasi bakit? Kapag ikaw meron kang 6-digit, bonggang-bongga yung pag-welcome sa'yo dito. And syempre, sikat na sikat ka. Hindi lang sa buong Tao Elevate. Kasi bakit? Halos buong mundo na yung Tao Elevate eh. Meron tayo, example, meron tayo sa Saudi. Di ba? Middle East. Meron tayo sa Europe. Sa USA, meron na nga din eh. Di ba? Sa Asia. Di ba? Kalat na yung Tao Elevate. Kaya wag ka papayag na uuwi ka, wala kang 6-digit. Kailangan ipa 6-digit mo yan para pag uwi mo, ikaw yung ibabalandra ng mga bagong reseller at may i-inspire din sa'yo. Okay? So, kailangan magpo-post ka din yan ng mga nagpa-cheque, laman ng ETC, yan. Kailangan palagi ka din nagpo-post yan. Kapag, kahit hindi man post ng upline mo, basta pag sinabing cheque, income, proof of income, kailangan i-post mo. Mag-initiative ka na kunin mo. I-post mo sa wall mo. I-attract mo muna. Darating ang time, income mo naman yung pinopost mo dyan. Okay, may natutunan ba? Gising pa ba? Type 4 nga dyan. Type 4 nga kung gising pa. Napakaseryoso, oh. Ayan. Always be online. Ito, napaka-importante nito. Online mo ginagawa yung negosyo tapos offline ka. Diba? Magawa mo kaya yung negosyo kapag offline ka? Diba? Lalong-lalo na sa mga ano natin, mga full-timer, kailangan active ka lagi kang online. Although nagpapahinga ka naman, kailangan nagpapaalam ka rin sa mga leaders mo. Then sa mga OFW leaders namin, alam naman natin na busy ka sa work kaya minsan hindi ka online. Dapat alam mo yung oras ng pahinga nung client or prospect mo. Hindi man masabi na palagi kang online, pero dapat meron kang manage of time, kailangan na alam mo yun. Lalo kapag meron kang client na sobrang busy, ang pahinga niya is alas 12 na ng gabi. Example, ako, pag sabi ng client ko or prospect ko, alas 12 pahinga niya, so anong oras dito? Alas 5. Di ba? Ganun, kailangan, ikaw din, alam mo yan. Kailangan, ano ka dyan, pantay. Huwag ka papayag, dating yung oras pahinga niya, hindi mo siya makausap. Kailangan paglaanan mo talaga, sacrifice ka, gawa ka ng paraan. Sabi nga di ba, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay? Kailangan, always online. So next, ito, always do the basic. Yan. The 5 fingers of network marketing. Hindi na naman napalitan. Yan, network na naman.
So network marketing yan. Always do the basic. Gaano importante yung basic? Diba? Dito kasi magsisimula lahat paano ka matuto. Minsan sa sobrang daming idea, mga natutunan mo, nagiging ano ka na nagiging stagnant, 'di ba? Hindi ka na nakakagalo na maayos kasi ang dami mo ng idea. Ano kaya uunahin ko? Nalilito ka na. Kapag dumating sa time na ganun yung nararamdaman mo, balik ka sa basic. Ano yung basic? Ito yung 5 fingers. Ayan. 5 fingers of network marketing. Una, prospecting. Pangalawa, inviting. Pangatlo, presenting. Pang-apat, closing. And pang-lima, follow-up. Kailangan etong 5 na to marunong ka. Sabi nga dito 5 fingers. Hindi sinabing 4. Hindi sinabing 3. Hindi sinabing 2. Hindi rin sinabing 1. So kailangan, kahit OFW ka, lalo-lalo na kung full-timer ka, kailangan marunong ka nito. Kasi pag, ito kasing 5 fingers, ito yung hininga ng negosyo mo. Kapag ito hindi mo nagagawa, patay yung negosyo mo. Diba? So tingin mo, magkakaroon ka ba ng leader kapag prospecting lang yung ginawa mo, hindi mo in-invite, hindi mo presentan, hindi mo close, wala kang pinapollow up nun. Pag ganun, sa tingin mo, magkaka-leaders ka ba nun? Dadami ba yung downlines mo? Lalaki ba yung organization mo kapag prospecting lang? Di ba hindi? So sa pagpo-prospecting, turo ko na din. Sa pagpo-prospecting, maraming paraan ng pagpo-prospecting like add friends. Ayan. Pwede kang makahanap ng prospect sa pag-add friends. Saan ka dapat mag-add? Sa mga OFW page. Yan, sa mga fan page like DG Surdo, yan, Bong Concha, Pilipino sa Kuwait. Yan, basta madaming group page, maraming fan page para makahanap ka ng prospect. Pero syempre, habang nagpo-prospect ka, kailangan bago mo i-add, i-stock mo muna kung active, baka mamaya patay na yung i-add mo. Hindi ka na i-accept niyan. 'Di ba? Sa pagpo-prospecting, kailangan eto, nagagawa mo na rin. So, example, meron ka na prospect, meron na nag-add sa'yo. So, syempre, i-invite mo na yan. Paano mo i-invite? Meron tayong dalawang uri ng pag-i-invite. Una, direct approach. Kapag sobrang galing mo na aral mo na lahat, alam mo na yung paano mag-NLO, alam mo na yung mag-handle ng objection, alam mo na kung paano mag-close, alam mo na kung paano mag-follow up, gamit ka ng direct approach. Pero dito sa direct approach, medyo madugo to. Kapag wala kang knowledge, kapag wala kang learnings, always ka marireject yan kapag direct approach. Pero mayroon pa yung isang way paano mag-invite. Ito yung tinatawag natin na indirect. Ibig sabihin ng indirect, gagamitan mo siya ng tinatawag natin na form. Ano yung form? F stand for family. And O, occupation. R, recreation. Then M, message. So, isa-isahin natin. Family. Paano mo ba siya i-perform? Paano yung tamang pag-perform? Kailangan, dito kasi ako pag nag-perform ako, hindi agad form yung ginagawa ko. Building rapport muna. Kailangan maging close muna kami. So ano yun, nauna, recreation agad, yung hilig niya. Doon ko sa minsan sinasabayan, ano yung hilig niya? Bago ko tinatanong yung family niya. Ang ginagawa ko ganito, alamin ko yung hilig niya. Then kapag masayang-masaya sa doon sa ginagawa niya, sa free time niya, sa libangan niya, sa hilig niya, yan sa recreation, sasabihin ko yan, ang saya-saya mo naman, parang wala kang problema sa family mo. Sasagot agad yon. Akala mo lang, actually maraming akong problema sa family ko. Family na agad, di ba? Nauna yung recreation bago yung family. Pero ang take note lang, i-build mo muna dyan rapport. Hindi pwede gagamitin mo tong form or i-apply mo tong form para kang NBI. Kailangan sa pag-perform, natural lang, hindi ka para nag-iimbestiga. Kasi kapag para kang nag-iimbestiga, sasabihin sa'yo ng client or prospect mo, online business ka, no? Ganun yung sasabihin sa'yo. Galing na ako dyan. Scam yan. Wala akong time dyan. Pero, may oras maglibang. Ngayon, kapag ako binanata ng ganun, since nga, build na yung connection namin, palagay,
magaan na yung loob ko sa kanya, then magaan na yung loob niya sa akin, wala siyang dahilan para para tumanggi. Na sabihin na wala akong time, di ba? Kasi ang unang inuuna ko diyan recreation. Ano ba yung hilig niya? Ano ba yung ginagawa niya pag free time? Yung libangan niya. Ngayon, kapag nakita kong masayang-masaya sa dun sa libangan niya, sasabayan ko yan. Ganun ako mag-form. Alam mo daw na sinasabayan ko, babanatan ko yan na ang saya-saya mo naman para kang walang problema sa family mo. Sasabihin niyan, actually, marami nga akong problema sa family ko eh. Then, sasabihin ko niyan, bakit ano ba yung meron sa family mo? Ano yung problema sa family mo? Kulang kasi sinasahod ko eh. Pumasok na yung occupation. Ngayon, kapag lumabas yung objection, sa pagpo-form kasi ang kailangan mo mapali daw dito yung objection or yung problema. Hindi ka pwedeng mapunta sa message kapag walang objection or problema. Kasi bakit? Sample. Pagkatapos ng training na to, meron kang online friends dyan na hindi mo naman kakilala sa Facebook. I-invite mo agad, i-reject ka niyan. Kasi bakit? Di mo na-build yung rapport, di kayo magkamoyi. Di ba? Hindi mo alam yung hilig niya. Kaya binanatan ka niya na walang time. Di ba? Ganun yung ginagawa ko. So, kapag lumabas yung objection, minsan naman, family, lalabas na agad yung objection. Like, merong sakit. Pero magkadugtong to yung family tsaka occupation. Mostly talaga. Kasi bakit? Ang kakausapin mo, OFW. Bakit siya nag-OFW? Maliit ang sahod sa Pinas. Di ba? So, alam mo na ngayon yung problema niya. Kulang siya ng pera. Tatanungin mo siya kung ilang taon na ba siya dyan. Sabihin niya, 1 year. Siyempre, kailangan, alam daw na nakikipag-usap ka, kailangan natural. Hindi yung para nag-iimbestiga. Diba? Ilang taon na dyan, siya dyan? 1 year. Tanong, may naipon. Kaya pala, siguro masaya na yung family mo. Isang taon ka na dyan, laki na siguro ng ipon mo. Tapos sabihin yan, wala nga ako naipon eh. Pasok ka agad sa message. Presenting agad. Inviting. Di ba? Kapag hindi ka marunong mag-present, meron pa akong isang idinadagdag dyan. ABC rule. Pero dapat, wag ka papayag. Tatagal ka, 1 month ka, 2 months ka, di mo alam mag-present. Kasi minsan yung client mo, prospect mo, makikinig yan sa upline mo, pero minsan ikaw yung i-observe niyan kung kaya mong i-present. Okay? Kailangan natututo ka mag-present. Then, syempre, ayan, kung hindi ka marunong mag-present, although fresh na fresh ka talaga, bagong-bago ka, virgin, sa negosyo, ha? Gamit ka ng ABC rule. Ano yung ABC rule? Ito yung A stands for advisor. Gamit ka ng advisor. Si advisor mo, si upline mo yan. Then, syempre, bridge, ikaw yan. Ikaw. Ikaw ha, tandaan mo ikaw, hindi ako, ikaw. Client mo, si prospect mo. Ibig sabihin, since ikaw yung bridge, ikaw yung magiging daan para magkakilala. Si upline mo, si mentor mo, at saka si client or prospect mo. Kasi hindi ka pa marunong mag-present, mahiyain ka eh. Di ba? Hindi mo pa siya kayang ilatag yung negosyo ng mano-mano. So, gagamit ka nitong tinatawag natin na ABC rule. Sa pag-ABC rule, meron tong do's and don'ts, lalong-lalo na sa mga onliners natin. Kapag sa pag-tee up, kailangan laging mas angat si advisor, si upline mo, si mentor mo. Hindi pwede, 'di ba? Magpapa-A ka sa upline mo, ang itinitee up mo yung client mo. Sa tingin mo ganahan yung upline or mentor mo doon, hindi makakabuelo. 'Di ba? Then syempre kapag nagpa-A ka, sample kausap mo na ngayon. 'Di ba? Tapos pumapasok na sa isip mo, i-invite ko na 'to. Papayag na 'to. Hindi ka marunong mag-present, gamit ka ng ABC rule. Bago ka magpa-ABC rule, sabihin mo muna si upline mo. Sabihin mo, ang mauuna ganito ha. Coach, meron ako sa iyong ipapakilala. OFW siya sa ganitong bansa. 5 years na siya, 3 anak, walang magulang, di ba? Wala ring ipon, kailangan detail by detail, alam mo 'yun kasi nga na-form mo eh. Sa pagpo-form, dito mo siya mas makikilala ng lubusan. Okay? Sa pagpo-form, kailangan alam mo 'yun lahat.
Sabi mo, coach, upline, mentor, meron ako sa inyo ipapakilala. OFW siya sa ganitong bansa, 5 years na siya, walang magulang, 5 years na pero wala pa ring ipon. Then, syempre, kapag nasabihan mo na si upline or mentor mo yan, alam na ni upline or mentor mo yung gagawin dyan. Sabihan mo na ngayon si client mo, video call mo, mas maganda. Lakasan mo na yung ano mo, lakasan mo yung loob mo. Kasi bakit wala ditong kumita o yumaman na mahiyain. Kailangan matuto ka makipag-usap. Matuto kang humarap sa camera. Face to face. Hindi yung half face. Hindi yung isang mata lang. Kasi pag isang mata lang, 8980 yung package, baka ipadala sa'yo 90 lang. Dapat dito naman. Di ba? So, ganon. Kailangan, since nasabihan mo na si upline mo, si mentor mo, alam na ni mentor yung gagawin mo dyan. Siyempre, kapag sinabihan mo si upline mo, si advisor, na meron kayo pakilala, ibigay mo rin yung Facebook ng client mo para kapag in-add friend si mentor mo, si upline mo, alam ni upline kung i-accept niya. Kilala na ni upline. So, syempre, tatawagan mo ngayon si client. Since hindi ka marunong mag-present, video call kayo. Sasabihin mo ganito, sis, okay lang ba mahiram ko yung, di ba, since may problema ka sa ginagawa, ito, message, balik tayo sa form, sa message. Sis, ganito na lang, since 5 years ka na dyan, wala ka pang ipon, meron akong i-share sa'yo. Pero syempre, mas maganda yung upline ko yung mag-explain yan. Presenting na, dito sa form, pumasok na. Pumasok na tong presenting, kanina sa inviting pa lang. Sa pag-inviting, gamit ka ng form. Ngayon, sa presenting na tayo, okay lang ba maipakilala ako sa iyo? Kasi mas maganda, makilala mo rin yung tao na tumulong sa akin. At nag-guide sa akin ngayon, kaya ako nandito sa Tao Elevate at kumikita na rin katulad ng mga nauna. And I'm sure ako, kung ako natulungan niya, ikaw din kaya kanyang tulungan. Kasi yung negosyo, helping business, di mo gagawin mag-isa. Katulong mo na yung upline ko, yung coach ko, katulong mo pa ako. Then saka mo i-add call si upline mo, mentor mo. 'Di ba? Hindi yung bara-bara, minsan may nagpapai. 'Di ba? Kausap niya si client, di sinabihan si mentor. Si mentor bagong gising, 'di ba? Si mentor mo kumakain, si upline mo kumakain, si coach mo kumakain, inad call mo agad. Ang gagawin minsan ni upline coach mo diyan, natataranta yan. Bibihis agad yan. Siyempre, mag-aayos yan. Alangan namang haharap siya sa client mo. 'Di ba? Hindi maayos yung itsura. Kailangan sa pagpapa-A, yun yung mga yun don'ts. Kailangan natatanong mo si upline mo kung busy or hindi. Kung may kinakausap or wala. Di ba? Then, syempre, nakakapag-schedule ka rin. Sample, ang pahinga ni client mo is 10 p.m. dyan sa Middle East. Sabihan mo kasi upline mo, coach, ang pahinga nito 10 p.m. kausapin natin. Pero, ikaw muna yung magbi-video call. I-tee up mo si upline mo, si mentor mo. Hindi pwede na yung client mo i-tee up. Kapag add call mo sa upline mo, tini up mo yung client mo. Mentor, ano yan? 5 years na yan, matagal na yan dito. Ganito yan, wala siyang ipon. Diba? Kailangan always yung advisor yung i-tee up mo. So, papasok yung presenting doon sa 5 fingers. Since nagpe-present na, kailangan along the way na nag-add call ka, kinausap ng upline mo yung client mo, mag-mute ka. Okay? Huwag kang para kang parot, sabat ka na sabat. Mute ka muna. Along the way na nakikipag-usap si client o prospect mo, papakinggan mo kung paano mag-present at mag-close si upline mo. Papakinggan mo. Kailangan mo matuto mag-close kasi bakit hindi sa lahat ng panahon kasama mo si upline mo. Available si mentor mo, si coach mo, hindi sa lahat ng oras available yan. Example, lumabas ka. 'Di ba? Naggala ka sa mall, meron ka na bangga, kababayan mo. 'Di ba? Inopera mo ngayon ng negosyo, 'di ba? Nagtanong na agad sa iyo, problemado yung nabangga mo. Nakausap mo, kailangan ng ipon. Hindi naman pwede sabihin mo, ay sis, na lang, kunin ko na lang Facebook mo, sa Facebook na lang tayo, chat-chat na lang, doon ko ipipresent. Kaya nga sabi ko, wag kang papayag, tatagal ka, di ka marunong mag-present. Kasi hindi lahat ng panahon at oras kasama mo si upline mo. Minsan may mga pagkakataon na mangyayari sa'yo on the spot, katulad ng mga nababangga mo, problemado, tapos kailangan minsan niya ng opportunity, nabangga mo siya, tatagan mo agad.
Then syempre, pag nalabas ka, magbaon ka rin ng ballpen at saka papel. Lagi ka dapat meron yan. Kumbaga, ano yan pinakasandata mo yan. Sandata mo yan. Lalo pag nagpupunta ka sa mall, kung saan saan, sinasama ka ng amo mo, malagi ka dapat meron dalang ballpen tsaka papel. Para anytime, anywhere, handa ka, pwede ka maglatag ng negosyo. Marunong ka mag-present, marunong ka mag-coach. Ang gagawin na lang ni upline mo, ni mentor mo, ni coach mo, iko-closing din niya yan, then ipa-follow up din. So, mas maganda kasi ganun na yung client mo, sa'yo pa lang tapos na. Pero syempre, ngayon nagsisimula ka, aralin mo. Huwag ka papayag na hindi ka natututo. Okay, so since na-presentan na, kailangan nakamute ka. Observe ka kung ano yung sinasabi, ano yung tamang bitaw, ano yung tamang execution sa pagko-close. Sa pagko-close ng deal. Hindi porket napa-welcome mo, close deal na. Hindi. Ang pinaka-close deal niyan, natanong mo kung anong araw yung sahod at nag-commit sa'yo kung anong araw mong papadala. Ganun ang close deal. Okay? So, syempre, next, follow up. Marami tayong iba't ibang uri ng follow up. So, sabihin ko na lang din lahat para mas maganda. Sa pagpa-follow up, kailangan nauuna ka magising sa client mo. Bago magising yan, dapat meron ka ng good morning, meron kapag-send ka na ng quotes. Nauuna ka dapat mag-almusal. Every time na mag-aalmusal ka, kakain ka, picture ka, selfie ka. Hello parts, hello sis, good morning, almusal pala ako ngayon, kain tayo, kamusta ka dyan? Part of follow up. Meron training, may Facebook Live, may Zoom, send mo siya ng link. Hello parts, may training pala ngayon, attend ka ngayon. Or kahit kung busy ka man ngayon, ito yung link ng Facebook Live, i-share mo na lang para pwede mong balikan mamaya. At least naman, after ng work mo, mapanood mo, part of follow up. Attendance sa GC. Diba? Natuturuan mo siya paano maging active doon sa pamamagitan ng pag-attendance. Lalo-lalo kapag may wini-welcome, copy-paste niya yung notes, i-reply niya doon sa bagong pasok sa welcome. Part of follow-up. Follow-up and keeping. Okay? Marami tayong urit ng follow-up, pero minsan hindi nagagawa. Tapos minsan magtatanong, nasaan na kaya yung client ko? Nasaan na kaya yung prospect ko? Diba? Baka minsan, meron ka na prospect, na-invite mo na, positive na presenta mo na, nag-close ng deal, kung kailan siya magpapadala, minsan nawawala kasi bakit bagsak ka sa follow-up. Yung client or prospect mo kasi ano yan may pera yan. OFW, kaya niya mag-join. Kaya niya maglabas. Minsan, kaya yung nawawala, nabagsak ka sa follow-up. Paano nabagsak? Hindi mo siya natuturuan. Kailangan, kahit hindi pa siya member, natuturuan mo na siya. Part of follow-up yun. Kailangan natuturuan mo siya. Paano ka magtuturo? Kailangan ikaw muna matuto. Kaya nga, meron tayong ganitong training para ma-aware ka. Ngayon, alam mo na, kapag hindi pa member, kailangan mo turuan. Kasi meron akong client na gano'n, meron akong leaders na gano'n. Hindi ko siya, na-presentan ko siya, pero hindi ko siya na-close. Napa-welcome ko siya. Pero along the way, lumilipas yung araw, tinuturuan ko siya. Nai-educate siya sa negosyo na ginagawa niya. Hindi ko siya na-close deal Hindi ko siya na-close deal. Pero since naunawaan niya yung negosyo, everyday ko siya napapollow up, unti-unti siya natututo. Dumating yung time, nag-pay in siya. Nag-member siya, nag-join siya. Ganon ka-importante yung follow-up. Kasi bakit? Useless lahat ng apat na to. Itong closing, presenting, inviting, prospecting kapag bumagsak ka din dito sa follow-up. Pero syempre, kailangan nagagawa mo tong limang to. Prospecting, inviting, presenting, closing, at saka follow-up. Kailangan nagagawa mo yan. Then, syempre, kailangan lupitan mo sa pag-perform. Kailangan sa pag-perform, dito, kailangan iparamdam mo, ikaw yung maging comfort zone niya. Ikaw yung takbuhan niya, every time na mahihirapan siya, mapapagod siya, may problema siya. Kailangan diyan ka palagi. Sabi ko nga kanina, di ba, kailangan always online. Di ba? Pero kung mahigpit naman yung amo mo, diskartehan mo, vibrate mo yung cellphone mo kapag may notification. Isilid mo sa gilid ng shirt mo, kapag mabibrate, takbo ka agad sa CR, reply, balik sa trabaho. Diba? Diskarte. Para kapag uwi mo, malaking yung ipacheck mo. Okay? Then, syempre, ABC rule. Ayan. Kailangan, kapag hindi ka pa marunong, lulupitan mo naman dito sa ABC rule. Kailangan magaling ka mag-tee up.
magaling ka magpakilala dun sa upline mo. So, okay, naintindihan ba yung basic? Sige nga, type 5 nga dyan kung naintindihan mo tong tatlong basic na to. Sige, type mo dyan. Ayan, titignan muna natin yung kung nakikinig. Yan, si partner Jing. Ayan, grabe tutok na tutok. Shoutout sa dyan part. Pati si partner Huraida. Ayan, si partner Catherine Kelme. Ayan, grabe, shoutout sa dyan. Tutok na tutok. Ayan, so next. Ayan, follow your coach, mentor. Importante na lagi kang sumusunod sa upline mo, sa mentor mo. Follow. Kasi bakit? Example, sabi ng upline mo, ganito gawin mo, eat mo. Pag ikaw, magaan ka dalhin, yung mga leaders mo na mahahanap mo, magaan din dalhin. Totoo yun. Example, ikaw, ni-invite ka ng upline mo, yung upline mo, di mo pinahirapan, 2 days lang, nag-join ka agad. Yung, pwede mo kasing sabihin sa client mo yan eh. And yung client mo, ganun din yung gagawin yan. Ano yan? Monkey si monkey do. Kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik sa'yo. Or yun yung gagayahin ng matatagpuan mong tao or mag-create mong grupo. Kung ikaw matigas ulo, matigas din ulo ng downlines mo. Pag ikaw laging nasunod sa upline, sa coach, magaan ka dalhin, yung makikreate mong grupo, magaan din dalhin. Hindi pa saway. O ikaw, mamimili, alin ka doon, gusto mo. Diba? Sa magaan dalhin na grupo o yung pasaway. Diba? Kailangan, doon ka sa magaan. Gusto mo mabilis yung resulta, kailangan, follow ka lang lagi. Pag may pinagawa sa'yo, gawin mo agad. Wala nang kesyo-kesyo, pero, kasi. Submit agad. Okay, dapat yung ano mo dito, ano yung commitment mo sa upline mo or sa nag-guide sa'yo, kailangan 100%. Kasi bakit? Yung upline mo kasi nakakaalam gaano mo kabilis yung makukuha yung resulta mo. Kapag mabilis kang sumunod, lagi kang nagpa-follow, mabilis mo makukuha. Diba? Kapag matagal kang sumunod, tagal ng resulta mo dyan kahit tumambling ka dyan. Hindi kaya ng ligo yan. Oo. Iba sinasabi ganito eh. Kaya daw minamalas sa ligo, di ba? Niligo. Matigas pa rin naman ulo. Wala. Matagal pa rin. So, kailangan follow your coach and mentor. Okay? So, ito pa. Support your coach in their post. So, kailangan ikaw, hindi ka pa marunong mag-post, di ba? Ngayon, marunong ka na. Matin ka ngayon eh. Every time na may post yung upline mo, kailangan lagi ka nakasupport. I-like mo, pusuan mo, di ba? Comment ka na rin, congratulations. Kung mayroong mga awards yung grupo, di ba? Achievement ng grupo, lalong-lalo kung achievement mo, kailangan i-share mo talaga. Yan, nakapollow na ba kayo lahat sa ating official fan page yan sa Elevate Hawks Billionaire Empire. So, diyan natin pinopost lahat ng mga event, ng training, at saka mga schedule. Yan. Diyan natin pinopost. Kailangan nakapollow ka dyan. Hindi ka pa hingi or akin para matulungan dyan. Then, syempre, always tayo meron dyan, meron tayo dyan reels. Lalong-lalo na sa everyday attendance. So, pinopost din dyan yun. Kaya kung ikaw nakapag-attendance ka kanina, or kung hindi ka pa nakapag-attendance ngayon, pagkatapos ng training, mag-attendance ka, pag-gising mo, bukas, yung picture mo, nandun na sa reel kasama sa attendance. Okay, kailangan, sinishare mo din yun. Nila-like mo din yun. Nagko-comment ka rin dapat. Comment ka ng at followers, tsaka highlights para mas marami. Okay? So, next. Ayan, sinasabi ko. Always participate in chatroom activities. Ayan, ito yung GC natin. Elevate Hawks Billionaire International. So, ito yung GC namin ng full-timer. Ayan, dito kami nag-update lahat ng plano, meeting, at saka mga gathering. Then, sa buong GC or Team Alpha full-timer. So, kailangan lagi ka nagpa-participate dyan. Lalong-lalo na dito sa main GC natin. Ito yung kulay blue. Kailangan lagi ka nagpa-participate dyan. May binagsak ng poster, tagal mo mag-copy. Diba? 4 na letra lang itatype mo. Diba? Kaya minsan, yung client mo, downlines mo, leaders mo, tagal sumunod kasi ikaw nga hindi nakikita eh. Bakit siya
bakit niya gagawin yun? Para siyang, kasi hindi marunong yan eh. Leaders mo, hindi marunong yan. Hindi mo pa naturuan yan. So, paano, minsan magdududa yun na, bakit niya gagawin yun? Hindi naman ginagawa ng nag-invite sa akin yun. Ang thinking nun, para siyang ewan dun. Para, ano kasi yan, kumbaga, lalo kapag bagong welcome, nahihiyak pa yan sa GC. Meron ni ilan talagang mataas yung confident, di ba? Mabilis pasunurin. Pero kailangan, always ka nagpa-participate dyan. Di ba? Nagbagsak ng poster, mag-copy ka agad. Tapos, yung poster na yon isend mo dun sa lahat ng prospect at client mo. O, parts, meron tayong training mamaya. After mo mag-copy, kunin mo yung caption at saka picture. Send mo din sa mga client at prospect mo. Okay? Then, syempre, example, ayan, meron tayong inatasan na mag-a-attendance yan lagi. Si partner Norsky, yan, shoutout sa iyo, Norsky, yan, napakasipag. Everyday, nagpapa-attendance din dyan. Okay, kapag pumatak yung 10 p.m. Pinas time, alas 5 dyan sa inyo, oras na para mag-attendance. Okay? Every time na may attendance, kailangan huwag ka papayag, hindi kasama mo yung mukha mo doon kasi pinupost yun sa ating official page sa Elevate Hawks Billionaire Empire. So, naka-reels yun. Everyday yun. So, kailangan, example, meron kang client, pwede mo rin kasing gawing ano yun eh, part ng follow-up. Example, meron kang pinasok na leader na pa-welcome mo. Tigas ng ulo, ayaw mag-active. Pwede mo isend sa kanya yung reel. Sabi ko, part, ito yung ano, grupo natin. No? Nag-attendance ako kagabi, kasama yung mukha ko dyan. Nagtataka ako, bakit yung sa'yo hindi? Hindi ka siguro nag-attendance. So, mahihiya yun. Next time, next day, nagka-attendance na yun. Natuturuan mo siya nang hindi mo namamalayan. Ay, nang hindi niya namamalayan. Okay? So, next, ayan, be productive during time. Ito, napaka-importante na productive ka during time. So, although meron naman tayong mga kanya-kanyang routine, schedule, yung iba busy. Paano to yung sinasabi nilang during time? Kailangan every time na may free time ka, gawin mo talaga yung negosyo. Kahit 1 to 2 hours, basta seryoso. Diba? Aanin mo yung 24 hours kang online, di ka naman productive. Tinalo ka pa nung 1 hour pero talagang todo bigay. Diba? Minsan nga ganun eh. Yun yung sinasabi na productive during time. Meron kasi ganito na hataw, diba? Ginawa na yung negosyo, pero hindi naman productive. Ibig sabihin wala talagang ginagawa. Ang totoong productive, meron niyang close deal. Okay? Yun yung sinasabi natin na be productive during time. Kailangan huwag ka magsayang ng oras. Kasi bakit? Marami nag-aantay sa success mo. Kapag hindi mo nakuha yan ng maaga, yung discouragement, lalaki yan sa'yo. Diba? Huwag ka papayag na, kasi pumasok ka sa negosyo, maraming na-discourage sa'yo, di ba? Tama? Maraming pumigil sa'yo. Huwag ka papayag na yung sinasabi nila, tama. Kailangan ano mo, patunayan mo na tama ka. Paano mo patunayan? Kailangan magka-result ka agad. Paano ka magka-result? Kailangan productive ka. Wala dito kumita ng 100,000 per month na walang leaders. Di ba? Wala dito kumita ng 5,000 na walang downlines. 10,000, 20, 30, lahat yan may grupo. Okay? So next, ayan, proper time management. So napaka-importante nito na namamanage mo yung oras mo. Kasi bakit? Sa isang araw, meron kang 24 hours. I-consume mo ba lahat yun sa pagtulog? Di ba hindi? Yung ibang oras dyan, gagamitin mo sa trabaho. May ilang oras dyan, gagamitin mo sa pag-asikaso sa sarili. Kakain, di ba? Maliligo. Kailangan na ma-manage mo yung oras mo. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala sa mga nakakausap ko na wala daw silang oras. Marami silang oras, di lang nila na ma-manage ng tama. Marami lang silang sinasayang. Okay, kailangan ikaw matuto ka na mag-manage ng oras. Kung sa tingin mo, example, gusto mo talaga yung negosyo, pero parang nahihirapan ka. Ilista mo lahat ng gagawin mo mula paggising mo hanggang matulog ka. Hanapin mo yung free mo doon, free time na pwede mong isingit.
ano naman lang yung 30 minutes, di ba? Sure ako meron yan. Di ba? Pinakamababa 30 minutes. Kasi bakit? Stock mo yung Facebook mo, ang daming mga posts, mga shared posts, di ba? Na imbis na ihataw mo, yung oras mo gamitin mo sa negosyo, i-scroll mo. Di ba? Kaya minsan tumatagal yung resulta na gusto mong makuha. Kailangan matuto kang mag-manage ng time. Okay? So next, ito. Participate special training. So ito yung mga training natin. Ito, Sunday skills training. Napaka-importante ng training natin na to every Sunday. Kasi bakit? Para to sa mga OFW leaders natin. Ito yung talagang kailangan mo para tumibay ka. Kaya dapat every Sunday, huwag kang mawawala. Okay? Sunday dito, ano dyan sa inyo yan? Sabado ng gabi. Or Sabado ng madaling araw inaabot pa. Kailangan, kapag patak ng Sunday or Sabado dyan ng gabi, alam mo na agad yung schedule mo. Kailangan nagpa-participate ka. Kailangan habang tumatagal ka, natututo ka. Then ano pa? Ito, online and offline masterclass. Then leadership training at saka BMS training. Ito naman, yung tatlong to, ito yung mga exclusive na mga training natin na hindi mo mapapanood sa Facebook Live sa Tao Elevate. Kasi bakit? May payment tong mga training na to. Kailangan ka magbayad dito. Kasi bakit? Hindi basta-basta yung tinuturo dito. Lalong-lalo sa masterclass. Diyan tuturuan ka ano yung mga pag-uugali na dapat mong taglayin. Yung mga dapat mong tanggalin. Ayan. So bakit may bayad? Diba sabi nga nila, free training. Bakit may bayad? Kasi diyan gagamit tayo ng venue. So yung ibabayad natin, although nagbabayad kami doon sa mga special training, yung ibinabayad namin doon, ibinaro sa inyo para maturuan ng maayos yung mga leaders, local and tsaka international. Then ano pa, yung isang special training natin, leadership training. Ayan, kung gusto mo talagang maging leader, gusto mo maging agila, gusto mo maging leader type, kailangan maka-attend ka ng leadership. Gusto mong maging malupit na leader, di ba? Gusto mo lumaki organization mo dito kasi sa ginagawa nating negosyo. Hindi lalaki yung grupo mo kapag hindi ka leader type. Kailangan magpaka-leader ka, kailangan leader type ka. Ano yung dito sa leadership tinuturo dito? Ano yung mga pag-uugali ng isang leader at saka ano yung mga hindi mo dapat gawin bilang isang leader para hindi maudlot yung grupo na gusto mo. So doon ia-align ka, tuturuan ka talaga doon maging leader. Medyo masakit pero matututo ka. Okay? So kailangan umaattend ka rin diyan sa leadership training. So may payment din 'yan. Then etong last BMS training. So ito naman BMS training ginaganap to sa resort din. So may payment din 'yan. So etong mga nabanggit kong special training na tatlo, online, offline masterclass, leadership training, BMS training, once in a month lang to kinakanda. Kaya dapat wag na wag kang mawawala diyan. Hindi kami na-absent diyan kasi bakit? Although meron kasi kaming mga although minsan alam na natin, di ba? Umattend ka ngayon, alam mo na. Bukas makalawa, alam mo pa kaya ulit. Hindi na, di ba? Kasi minsan marami kang iniisip, marami kang problema, marami kang inaasikaso, minsan nakakalimutan mo. Kaya importante na nakaka-attend ka nito sa loob ng isang buwan. Isang beses lang kasi kinakandak tong masterclass, leadership at saka BMS. Dito naman sa BMS, dito ipaparamdam sa iyo bakit mo gagawin to. Doon mo malalaman kung bakit mo talaga gagawin to. Meron kasi dito nag-join lang para sa family ko. Madaling sabihin pero ramdaman. Diba? Gusto mo talagang manggigil ng sobra, sumabog yung grupo mo at mawala sa BMS. Sa tatlong training, special training na to. Masterclass, leadership training, at saka BMS. Huwag na huwag ka mawawala dyan kung gusto mo talagang maging successful at lumaki talaga yung grupo mo. Although kahit nga kami matagal na uma-attend pa eh. How much more ikaw na nagsisimula? Okay? So next, ayun. Tapos na po ako. So, syempre, thank you so much sa mga umattend and I hope marami kang natutunan
and then syempre, useless yung natutunan mo kapag hindi mo i-apply. Okay? So yun lang. Thank you so much and Batos. This is JR Tambarke and nagsasabing, umayo ka at magpakayaman. Thank you! Ayan, so, okay, okay. Rinig ba ako? Sound check? Hello? Sound check? Narinig ba ako? Hello, okay? Naririnig ba ako? Ayan, so, marami na bang natutunan? Ayan, so, type 1 naman dyan kung marami na. Guys? Ayan.